Dito kami sa Love Camp, campsite, and view deck. Pero dahil under renovation siya, hindi kami makakapag-camping dito. So dito na lang din namin na-decide na kumain. Siguro dito, pagdating ng umagang-umaga, talagang sea of clouds dito. Sobrang lamig kasi. Ngayon pa lang nararamdaman ko na yung lamig eh. Ngayon na habang kami ay kumakain, tatanungin natin kay Sadik. Ba't di ka daw umiinom? Ano ba? Ano bang dahilan? Ba't di ka umiinom? Tapos, number one na tanong. Bakit wala ka pa daw bang girlfriend? Oh, sagutin mo yung tanong na yun. Alas 4 ng hapon. Napaiglip lang kami ng kauntian dito. Mamaya mawawala na yung araw. Kailangan din naman natin kahit papano abutan pa yung araw pagdating natin dun sa pupuntahan natin, which is Ambagyo o yung Skyscape 360. Mahirap din kasing abutan ng madilim na sa pagse-setup ng tent. Mula dito sa ating pinuntuhan sa Naked View Hub ay 1 oras ang biyahe papunta dun sa mismong Ambagyo. At kung galing tayo sa Kubo, kalahating oras lang naman yung layo niya mula dun sa Kubo. Tara, Mr. Navigator, let's go, pabalik ng Solano. Ingat lang kayo dito ha, kasi dito ay daanan na talaga ng maraming malalaking truck. Katulad nyan, wag naman kayong masyadong makipagkarera at makipagkompetensya sa mga truck dito. Dito sa mismong mga likuan na to, dito ka makakakita ng malaking salamin, yung ganun ang itsura nya, na para makita mo kung meron bang parating sa kurbada. Tingnan natin kung makakakita tayo dito. May nalagpasan na tayo kanina eh. Tingnan pa natin. Doon kasi makikita yun sa mga blind spot na cornering. Ito. May nakita na ako. Maganda to pagka lalo't sa gabi. Makikita mo kagad yung aninag ng mga ilaw. Ito Alam nyo kung bakit ganun siya, hindi siya yung salamin na babasagin. Nang sa ganun, kung ano man nang tumama doon, batuman or kung ano mang bagay, ay hindi siya basta-basta mababasag. Yun. Solano is a smoke-free town. Bypass Road! Ganda talaga ng bundok doon. Parang bypass road ng Bicol. Pero doon nga lang, kita mo ay Sibulkang Mayon. Malapit nang bumaba ang araw. Ganda ng sinaglang araw doon sa may bundok Kahit natatakpan ng mismong maitim na ulap. Dito naman tayo sa kabilang parte ng mismong Solano. Ito pala ang dulo mismo ng bypass road. Ang labas ay Bayombong. 2, 1, 0. Anong lugar na to? Welcome to Barangay La Torre South. Ito yung daan papunta sa Ambagyo na Matarik. Kakayanin kaya ni Bisti? Kakayanin mo ba? Oo daw, sabi niya. Welcome, Barangay Masok. Ilang barangay kaya bago makarating sa mismong akyatan? Ito, umpisa na ng akyatan to. Pero hindi pa naman ganun katarik. Baka gumapang ka, Bisti ha? Anong kaya-kaya sinasabi mo dyan? Kaya nga naman, pero di naman sinabing mabilisan. Nararamdaman ko na yung hangin, lumalamig na. Camp Agaper Jamboree, Nueva Vizcaya, paragliding. Doon pala yung fly site ng paragliding. 30 minutes pa daw ang aming layo. Lamig! Ay, biglang humumana yung hangin sa katawan ko. Ramdam na ramdam ko, lamig. Magkano kaya ang bayad sa paragliding? Para ma-experience man lang, once in a lifetime. Masarap yun. Para kang lumilipad nun. As in, lumilipad talaga kasi paragliding. Kung di nyo pa alam, search nyo, paragliding. Kung anong ginagawa dun. May makakainan kaya kami doon sa mismong taas? Meron naman siguro. Ito, mataas na talaga tayo nito. Kitang-kita na dito sa parting kanan, kung gaano na tayo kataas. Paakit pa ng paakyat. Sagad throttle 40. Patay. Kaya pa? Buti dito may mga ganun din.
Yung salamin, no? Ayun! Nangyari mo. Sobrang taas na nito ah. Sigurado mamamaluktot yata kami nito sa gabi pagtulog ah. Sobrang lamig dito. Ito ang pinakamatarik. Boom! Meron naman siguro maihintuan dito. Ito magandang spot para makita natin. Grabing lamig. Boom! Oh, grabe, ang ganda. Taas natin. Parang doon pa yata tayo sa may pinaka-tuktok eh. Ilang minuto pa ba? 20 minutes pa? Yan yung dinaanan namin kanina, yung sa baba dun. Para tayong drone dito sa taas ha. O, dahan-dahan ka ha. Ang dami mong dala, dahan-dahan ka. Woo! Bari-bari apo. Ang lamig. Masara ng ating jacket ko. Sigurado bukas na maaga maganda to. Tara. 12 kilometers. Medyo matagal pa yan. Panay kurbadahan ba naman dadaanan natin eh. Buti na marami pa akong gasolina. Umili Nueva Vizcaya. Dito tayo sa may paragliding site. Sarado? Uy, bakit dyan? Dito. Ay no, ang Baguio nakalagay oh. Malapit lang pala mismo sa mga tindahan eh, pag bumalik eh. Closed ata ngayon. Further notice. Okay. Sarado. Baka meron doon mga camping site doon. Tara. Check na muna natin. Dahil sarado ang Skyscape 360. Hanap kami ng rito, camping site. Hindi naman pwedeng palagpasin namin to. It's either dadiretso kami para doon maghanap sa may pinaka-taas-taas pa or babalik. Tingnan natin. Ang pangalan na nito ay Sitio Naduntog. Ito, may mga parang ito na yung pinaka mga tindahan eh. May kainan din. Malapit lang. Pagkadating dito, pababa. Ay, ito na yung mismong Baguio. Nakalagay oh. Welcome to Baguio. Tingnan lang natin pag dinaretso namin dito, meron pa kaming makikitang pwedeng pagcampingan dito. Bumalik kami nila sa Dik at wala kaming mahanapan na camping site doon. Itong isang nadaanan namin, ito. Hindi ko lang alam kung pwede mag-tent dito ha. Nakalagay lab camp eh. Or kainan lang to, di lang din namin alam. Dito kami sa lab camp, campsite and view deck. Pero dahil under renovation siya, hindi kami makakapag-camping dito. So dito na lang din namin na-decide na kumain. Which is nagsaserve pa naman sila ngayon. And dito rin yung isang puntahan dahil andito yung mismo yung view deck. Lalagyan ng parang mismong rito, terrace. Pero ganito tsura dito. Hopefully, sana makapag-camping kami dito. Meron pa dito itong daan pababa at merong kubo. Ganda. Siguro dito, pagdating ng magang-maga, talagang sea of clouds dito. Sobrang lamig kasi. Ngayon pa lang nararamdaman ko na yung lamig eh. Daan-daan lang tayo. Ito po. Sa baba pa po. Meron pala ditong pwede kami mag-tent pitching. Dito po. Yun. Magkano po ba? Kung may sarili naman kayong tent is 120. 120 po. Each po. Okay, sige po. Di ba may share naman kayo dito, sir? Ito po yung CR. Okay, sige po. Okay po. Itong sa kubo naman, kung gusto nyo, 2.5. Yung kubo. Oo, pero kung gusto nyo mag-tent. Tent na lang po. Thank you kay ate. Pinayagan kami dito. Kasi ang layo pa ng pinanggalingan namin eh. Ito tayo magte-tent. Pinayagan na kami ni ate. Maraming salamat kay ate dito sa lab camp. Di na tayo maghahanap ng iba. Dito na tayo. All goods. Dito pala sa lab camp ay merong tipi hut na pwede kayong rentahan at mag-overnight dito. 800 pesos sabi ni ate. Tapos, yung nare-renovate dito sa may parting baba, meron din daw dyan. Ayun. Pansit Kabagan. Thank you, te. Ito pala itsura ng Pansit Kabagan. First time ko lang din bro kakain ito. Ako din eh. Pansit Kabagan. May mga atay. Tapos ito dito. Lechong kawali. No? Parang pansit bato yata eh. Parang sa Hindi, atin malalaki yata yun sa pansit bato. Parang sa lomi tsaka chami yata ganun. Iba natin to. First time ko itong kakain itong ganito. Init. Masarap ah. Hindi
Sarap ah. Nag-ayos na sila sa dik ng tent. Hindi ko lang alam kung saan ako tutulog. Kung sasama ako sa loob sa tent ni Lasadik or dito ako. Meron naman akong panlatag at saka yung sleeping bag. Pero di ko rin kasi alam kung gaano magiging kalamig mamaya. At dito pa lang ramdam mo na kagad kung gaano kalamig. Grabe ang ganda ng ano rito. Nung tanawing pagdating ng gabi yung mga ilaw Napakaganda. Sana mapatsyempo tayo ngayon dito na pag-stay natin. Na pagdating ng umaga ay merong sea of clouds tayong makikita. Grabe, ang bigat sa tiyan pala ng kabagan, yung pansit kabagan. Hindi na namin nakain yung aming in-order pa na hamburger mamaya kakainin namin yan. Kasabay ng paghigop ng mainit na kape. Yon ang tamang-tama sa ganito kalamig na klima dito sa taas ng Baguio. Tsaka ang daming serve nung pansit. Ang dami, minatira ka pa nga Nabusog na talaga ako, busog na busog na. Ang kagandahan pa dito sa pwesto namin, katabi lang namin yung CR. Anytime na tawagan kami ng kalikasan, meron agad may tubig pa naman dito. Tsaka may gripo. Sarap ng hangin. Kitang-kita rin yung mga dumadaan sa kalsada ron. Paakyat dito. Nagsuot na ako ng tawag sa ganito, yung para maging mainit yung sa katawan. Basta long sleeve na para sa taglamig. At merong nagbigay sa akin ng idea na pagdating nga daw sa malalamig, kailangan magdala ako. Gusto niyo pakita ko sa inyo yung itsura nga pagkagabi dito sa lab camp. Pakita ko lang sa inyo. Sila sa diko dito sa hagdanan. Nagbibidyo-bidyo. Oh yeah. At tingnan niyo kung gaano kaganda rito. Bro. May mga pailaw pang ganyan, Talagang lab camp ang datingan. Mga pang magjowa. Yung isa walang jowa. Mga pang mag-asawa. Ganyan. Yung team ng mismong lab camp na to. Tapos dito sa may parting pangalawang section ng hagdanan is pwede kayong magkape-kape rin dito. Di ka pa magkakape. Parang mas na-enjoy ko ngayon na nasira yung cellphone ko. Wala akong kinukuting-ting. Alam naman ng asawa ko yung sitwasyon ko. Basta okay ako. Goods na goods sa kanya yon. Dito lang, nakaupo. Habang pinagmamasdan ang magandang view na to dito. Nagkakape. Nagmumuni-muni. Kasama ang kaibigan. Mamaya may tatanungin tayo kay Lasadik. Na alam ko gusto nyo ring malaman. Hot set to sa akin mamaya. Nagpipicture-picture pa Ngayon na namin kakainin ang aming burger. Nang malamig na. Ngayon na habang kami ay kumakain, tatanungin natin kay Lasadik. Dami kasi nagtatanong. Ba't di ka daw umiinom? Ano ba? Ano bang dahilan ba't di ka umiinom? Para malaman nila at maintindihan nila kung bakit kahit anong alok namin sa'yo ng alak, hindi ka umiinom. Para Bibigyan ko na lang kayo ng ibang dahilan. Ng ilan na dahilan. Ilan? Pero hindi ko naman lalahatin kasi yung ibang dahilan naman, hindi naman maintindihan ng iba dahil naging sanhi lang ng pagtatalo. Oo. Pagka sinabi mo pa yung ibang dahilan. Okay. So ang isa kong dahilan, dati kong umiinom. Oo. Walwal ako pag umiinom ako. Yung umuwi ka ng bahay na lahat ng bahay sa iskinita ninyo is nasasandalan mo dahil sa sobrang mong kalasingan. Mga ganyan-ganyan ka sa daan, pauwi. Ganon? Oo. Tapos may time na Tapos minsan, hindi mo na alam kung paano ka nakauwi. as in sa sobrang kalasingan? Oo. Di ba nangyayari naman talaga yun? Oo. Kahit sa karamihan na nanonood yan, tsak na nangyayari sa kanila yun. Siyempre, kabataan mo pa. Yun ang mga dahilan na ibang dahilan. At ayoko nang balikan yung ganoong mga nakagawian kasi alam ko yung sarili ko. Marami na akong ginawang kalokohan nung time na nalalasing ako na ayoko nang ulitin at ayoko nang gawin dahil hindi naman talaga tama at maganda yung kinalalabasan. So ayoko din dumating yung time na kayo ang aawat dahil sa ginagawa kong gulo dahil wala naman akong mapapala sa gagawin ko din. At doon, maaaring madami pa kayo kung gumawa man ako ng gulo dahil sa sobrang kalasingan ko. Ngayon alam na. Pero kami na mga kaibigan niya, alam na namin yun. Alam namin yung kapasidad ng kaibigan namin. Yung mga alok-alok na inaalok namin siya pagka nagsashot kami. Biro lang sa amin yun.
alam niyo yung pagka sa magkakaibigan, biruan lang namin yun. Kaya minsan, kung kayo nanonood, huwag niyo naman kayo masyadong seryoso sa mga namin biruan. Tapos, ito pa. Number one na tanong. Alam mo na. Ano? Bakit wala ka pa daw bang girlfriend? Mm. Sagutin mo yung tanong na yun. Ako naman po kasi, hindi ako nanliligaw para magka-girlfriend lang. Pag ako po kasi nanligaw sa ngayon is seryoso. Hindi pwedeng nanligaw ka lang dahil gusto mo lang magka-jowa dahil takot ka matukso ng iba. Ayaw mo masabihan ka ng iba na walang jowa. Sa akin wala yon. Kasi hindi ako nadadala sa mga tukso-tukso ng ganun. Dahil para sa akin, pagdating sa pagjojowa is kailangan din, syempre may time ka dyan. Kailangan may oras ka dyan. Kailangan naintindihan ka niyan doon sa trabaho na ginagawa mo ngayon. Paano kung hindi ganun yung makuha mo? Tapos, ang isa sa pinakamalaking dahilan Yan. kung bakit hindi ako nagkakajowa is Hindi ka pa nagjojowa. dahil hindi pa ulit ako nagjojowa is dahil choosy po ako. Hindi, Choosy pa? Totoo yun. Paano choosy? Ano po bang ako. hinahanap mo sa isang babae? Choosy po ako pagdating sa pagkatao. Sa ugali, ano yung nakikita ko dun sa tao, dun po ako choosy, hindi dun sa itsura. Kasi meron po akong mga nagustuhan at naging girlfriend na hindi naman po maganda. Hindi dahil dun sa panlabas na Anyo. kundi dun sa pagkatao ng tao. Kaya ako siya nagustuhan. Kaya din ako nagkagusto sa kanya. Ganun po yun. Pero yung pinaka number one na reason mo, nasabi mo na sa amin yun. Focus nagpo-focus din sa sa goal, sa buhay. Kasi yung pagpasok sa relasyon is siyempre dapat hindi pwedeng pumasok ka lang dyan na hindi ka rin nagre-ready. Dahil hindi mo alam kung kailan ka rin magkakaroon ng pamilya na mali mo biglang-biglaan. O ano yung gagawin mo dun? Ayoko namang iparamdam dun sa magiging pamilya mo at sa mga magiging anak mo na nagkaroon ka nga ng pamilya pero nagdudusa sila dahil hindi mo naman sila kayang suportahan sa lahat. Diba? Yan yung isang kumbaga pag-iisip ng isang matured na. Diba? Ang pag-aasawa, hindi naman yan talaga yan minamadali. Darating talaga sa time na meron nga iba. Akala natin tatandang dalaga, tatandang binata, pero makakatagpo rin pala sa mga hanggang edad ng makakasama sa buhay. Huwag nating madaliin lahat. Trust the process, ika nga. May mga Diba? dahilan. Ngayon, alam nyo na. Yung mga biro-biro lang namin na, nasa dik, wala ka pang girlfriend. Di ka naman ba, kumbaga, napipikon or ano sa amin? Hindi naman, sa mga ganun hindi naman. Kasi wala naman yun eh. Alam mo naman biro no? Alam ko naman biro. Tama. At ako naman, sa birong ganun, hindi ko naman din iniintindi na kailangan ma-pressure ako sa mga ganun. Tama. Kasi alam ko naman, kumbaga kilala ko naman yung sarili ko. Alam ko naman yung dapat kong gawin. Kaya, yung decision ko, yun pala nagiging decision ko. Sarili mo yan eh. So, ikaw mag-decide sa sarili mo. Hindi, huwag niyong pabayaan na ibang tao yung magdidesisyon para kasi sa inyo. kayo ang nakakakapa ng kapasidad nyo bilang tao. Ano naman sa mga tanong kong ito sa Kailasa Diki, marami kayong nalaman at may natutunan din naman kayo. Diba? Na-enjoy lang namin yung bureau ito. Buti nga kamot, si ate biglang nagbago ang isip na although nare-renovate tong lab camp, Hindi tayo pagkakataon. oo, na dito kami mismo mag-camping sa baba nitong kubo na to. Ngayon, habang lumalalim yung gabi, nararamdaman ko na yung palamig ng palamig. Ayaw naman din namin masayang yung pagpunta namin dito. Ano ba makakita ng ganyang kaganda rito? Totoo lang, isang pagkakataon na malibot, ma-explore namin ang Nueva Vizcaya dahil sa totoo lang, dinadaan-daan na lang talaga. Yun nga, pantawiran lang natin siya kasi siya ang dapat maging daan sa pupuntahan natin sunod na destinasyon, di ba? Nung North Loop, Philippine Loop, gano'n. Kahit Cordillera, di ba? Daan lang. Pero masarap talaga din mag-explore. Pero syempre, ang kailangan lang namin talaga, yung suporta ninyo. Patuloy yung pagsuporta sa amin. Para may pagpatuloy namin yung ginagawa namin to. Kung
nagugustuhan yung ginagawa namin ganito, patuloy nyo lang kami suportahan at patuloy namin kayong dadalhin sa iba't ibang lugar na alam ko bihira sa iba na puntahan ng mga katulad namin na dinodocument namin yung mga napupuntahan namin. Katulad ko, baka may katulad ko dyan, na ang iniisip lang dito sa Nueva Vizcaya is mga bulubundukin lang na parang ganun-ganun ayun ang alam natin. Oo. Pero hindi natin alam, napakarami palang magandang puntahan dito. Akala ko din dati, pangit yung lahat ng mga kalsada dito pagdating sa loob na. Rough road, mga putik. Ganun. Tama. Hindi pala, mas marami na palang mas magagandang kalsada dito papunta ng mga kabundukan para makita niyo yung mga magagandang tanawin. Mas naging mabilis na yung pagpunta dahil ginagawa na ng paraan na maging sementado yung mga daan. Nung akala nga namin na lintungan. Lintungan po, akala ko mahaba-haba, may lalakarin tayong mahaba-haba. Yung pala, pagdating mo mismo dun sa paradahan ng motor, ilang lakad lang, andun ka na. At ginawa ng paraan. Oo. Yung kalsada, kahit yung 2 gulong lang na tapat na yun is simentado para makarating ka doon ng maganda yung biyahe mo. Ginawa nila ng paraan yun, di ba? Mapalyaw, Pauls. Di ba? Ang lapit lang din. Yun nga lang, ingat kayo sa katulad ng nangyari sa akin. Pero sobrang ganda. Sobrang. Naging underrated lang talaga. Underrated. Kasi bihira yung mga nagpupunta na talagang pinapasok yung mga destination dito sa Nueva Vizcaya. Tapos wala din masyado nagbablog pa dito na taga rito. Oo, tama. Kaya hindi rin talaga nagkakaroon ng putok na video dito na may magagandang tourist spot pa pala dito. Bukod sa Nueva Vizcaya, ano yung lugar na sa palagay mo maganda pa nating i-explore? Mismong Benguet nga lang, napakarami pa rin magaganda din sa parte na yun, di ba? Oo. Ang isa lang kasing inaano ko dyan, pagdating ng kabundukan, mag-explore tayo. Kailangan talaga, handa na yung katawan mo sa lamig eh. Kaya nga ito yung ginagawa namin, kaya bago kami mag-level 2, ayan, Nueva Vizcaya muna tayo, i-condition natin yung katawan natin. At, oo, yung lamig. Ngayon, kahit paano, yung dobleng lamig, medyo kaya-kaya na kahit hindi pa gaano naka-jacket. Level 2, isa yan sa palagay ko magiging matinding gagawin natin gamit yung motor natin. Mas masusubukan tayo dun. Tayo naman gagawin natin lahat kahit ganito motor natin. Oo naman. Kasi alam nyo, kaya yung ginagamit naming motor, yung pa rin. Although hindi pa kami nakakabili ng mas malaking displacement. Kasi gusto rin namin ipakita sa iba na kung kayo mayroon din kayong mga motor na Honda Beat, Mio Sporty or kaya nyo rin. Kasi kung kami nagawa namin. Iba ng Philippine Loop nga, yun isang dahilan natin. Oo, yun yung isa sa main goal namin na hindi hadlang yung motor na gamit mo. Kasi marami natatakot. Oo, yung kaya isa. ba ng motor ko? 110 lang yung motor ko 125 lang yung motor ko Kaya ba yun? Di ba ganun yung ganun lagi. Tumatakbo sa isip ng iba. Alam mo yan, sarap na pakinggan sa ibang tao na yung yung kay Lasadik tsaka kay Jan Pax, nakapag-Philippine Loop yun, Honda Beat tsaka na sila ngayon ng comparison na 110 sila, 125 sila, yung motor natin ganun din naman Oo. Di kaya din natin, di ba? Lalo kung siguro, mga naka 150, 160 or big bike pa kayo. Nga lang, pag big bike, siguro din yung marami din kayong budget. At talaga namang, gasolina pa lang, mabubutas ang bulsa. Pero, kung sa tipid mode naman, kaya naman na budgetan. Yung matuto kayong katulad namin matulog sa waiting shed. Mga ganun ba? Basta para-paraan lang din naman Diba? Kung meron naman kayong kamag-anakan sa ibang lugar like Visayas, Mindanao, yun na yung pagkakataon para bisitahin nyo. Tsaka kung kamustahin. Diba? Oo. Yung mga matagal lang din nakakauwi ng probinsya nila. Gamit yung motor nyo, pwede nyo mapasyalan yung probinsya ninyo. Meron ganun bro. Yung mga followers tayong gano'n, nakapanood nung nag-Philippine Loop tayo. Sabi, napanood ko sa inyo yung pinuntahan nyo, nakamotor lang kayo. Ngayon, sinubukan ko din, umuwi ako sa amin, gamit ko yung motor ko. Nga. Sabi niya, kaya pala. Kaya naman. Saka, mas iba yung pakiramdam na bukod sa bisita mo yung pamilya mo doon, mas na-enjoy mo yung biyahe. Ganon yung mas masarap na pakiramdam. Na, may nakita kang magandang view, tigil. Pag na-commute ka, pwede mo sabihin, Bas, hinto muna. Hinto muna. Ganda ng view. Magpipicture lang ako. Mga ganun ba? At least yan, may pagmamalaki mo pa na napunta mo nang nakamotor ka lang, di ba? Yun yung isa sa the best doon. Ngayon, sa sobrang dami na rin ng
nagmumotor, marami pa din sa kanila ang hindi makapaniwala na nagawa natin yung Philippine Loop, no? Di ba kahapon nga, General TV? Ah. Sabi, ako sa inyo, grabe kayo. Nagmumotor kayo, umikot kayong Pilipinas, yan lang gamit niya. Oo. Oo nga ba, nung pagkatapos namin ng Mapalyaw, nagpunta kasi kami ng Nalubunan. Gusto nga sana namin umano muna doon, tumambay-tambay. Nagkataon naman na isang kaibigan ni Boy P na ngayon ay kaibigan na rin namin, si General na nagkakamping, nagpangita kami doon. O di kwento-kwentuhan. Ayun. Nakita niya yung motor namin, hindi siya makapaniwala na, ito ba yung ginagawa Philippine Loop? Sabi ko po, grabe kayo ha. Hindi niya daw kaya eh. Meron pa nga, di ba, mga mag-aasa-asawa. Yung ano natin doon, nung nakasabay natin ng awarding. Ayo. Bakit sila nag-Philippine Loop? Napanood tayo siya yun. Philippine Loop. Para kay Sir Alvin. Oo, kay Sir Alvin. Na inilibre pa kami sa Lomihan after ng Philippine Loop awarding. Lagi ko nakaka-chat si Sir Alvin. Siya nga yung gustong sumama sa atin ngayong level 2. Okay. Ang kaso nga lang, may boss Ironman siya. Kaya di pa siya sigurado kung makakasama sa amin ng level 2 after nitong Nueva Vizcaya Baka namin. naman mag-abot. Mali mo naman, level 3. Makakapag level 3 pa tayo. Tignan natin. Babalita kasi natin dun sobrang ng mga putikan dun Yung scooter natin, sasayad na daw talaga kasi malilit kulong, di ba? Oo. Pero tingnan natin, panoorin pa rin natin yung ibang gumawa. Hindi naman kami dumadiretso sa isang challenge na alam namin hindi rin namin kakayanin, pero minsan nagkakasubuan di ba? Pero andun yung determinasyon namin na kaya namin to, sige gawin natin para kumbaga pag nagawa namin to ng maayos, mas marami makakapanood na gawin din natin yun, nagawa nila di ba? Oo, tama. Parang maambon na ayun sa tent ka pa rin. Siguro. Hindi na papasok to. Kaso, yung etong cover mo, hindi siya yung batak. Baka umano dun sa sa loob. Sabi ko kasi kay Lazadik, dito muna ako sa dito ako tutulog. Naka-tent siya. Sabi ko, pagka sobrang lamig at di ko kaya, papasok ako sa tent niya. Mas na-excite ako ngayon sa level 2 natin. Ako din nga Napapaisip na ako ano yung mga mangyayari sa atin dun tayo naman kasi kumbaga sa adventure, bahala na. Ganun naman ang adventure katulad ng nangyari sa akin sa Mapalyaw, di ba? Yung mga ganung pangyayari, di mo naman talaga yun talagang expect, di ba? Expect the unexpected. Hindi inaasahan. Oo. Kahit nag-prepare ka ng sobra, may mangyayari na hindi mo inaasahan na doon ka naman magkakaproblema. Tama. And yun naman yung isa sa nagpapatibay para sa mga susunod na gagawin natin, no? Saka isa sa nagbibigay ng flavor sa mga adventure, yung mga ganun. Ay nako, umaambon na. Siya, pasok muna. Dahil umaambon, sigurado bukas ng umaga, bro. Baka may hamog-hamog dito tayo makikita, no? Yan, excited bukas ng umaga. Yun nga lang, kailangan mo manang indahin yung gabi. Kung gaano kalamig dito. Bro, sinod ko na yung pang malakas akong taglamig na mga gloves at saka ito. Talagang sobrang lamig na dito, bro. Kaya nga Ayun, umuulan pa. Pagka nilalamig ka, at kailangan mo nang yayakap, nandito lang ako. Handa kitang yakapin. Para hindi ka lamigin. Yun yung mga nakikita ko sa mga nag-aano sa snow, di ba? Oo, ganito. Di ba? May cellphone pa. Ayun, sana maisip yun yung ibang mga motorcycling gloves, oo. Para hindi na yung half finger lang. Oo, totoo. Para maitatouch mo or kailangan mo ng fingerprint, di ba? Oo. Akala ko sanay ka ng lamigin. Sanay ako, pero iba pala dito pagka ganito malamig. Hindi, akala ko nilalamig ka kasi wala kang jowa. Doon nga, nasanay na ako. Hindi ko akalain na dito, triple o quadruple dito yung lamig. Ano boy, lamig? Pumapasok yung hamog, umuusok. Iihi ako. Tapos, biglang nakita ko, tingnan yung yung hamog dito. Biglang nawala yung view dun sa baba. Tingnan yung hamog, Yung kaninang tingnan natin sa baba na mailaw, wala na.
Balot na balot. Dito na ako sa labas natulog para mas maramdaman ko kung gaano kalamig. Yung tent nila Sadik nilipat na eh. At umuulanan. Kasi good night na sa inyo at kita-kits tayo bukas ng umaga.